Mga kapatid sa pananampalataya, bukas po na Sabado, July 5, 2025, ang pangsampu na araw ng Muharram, taon 1447. At ang araw na iyan ang tinawag po na Yawmul Ashura. Mga kapatid sa pananampalataya, mahalaga na maintindihan natin ano ang pinakabuod na kahulugan. Bakit pa ulit-ulit na ginugunita ng mga Muslim ang araw ng Ashura? Ano ba ang dahilan? Ang alam lang ng karamihan na Muslim ay mag-ayuno bukas na Sabado. At yun lang. Hindi nila naiintindihan ano ang pinakabuod na kahulugan. Bakit tayo mag-aayuno bukas? At ito po ang ating tatalakayin. Alam ninyo mga kapatid sa pananampalataya, ang araw ng Ashura, ito yung araw nagtagumpay pagwawagi ng mga propeta ng Allah pagkatapos ng mga katakot-takot na pagsubok sa buhay. Sinubukan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi sila lumiko ng landas, hindi sila bumigay, nanatili silang matatag sa pagtitimpi, pagtitiis, pagsasabar, at sa kaduluduluhan. Sila ay nagwagi, sila ay nagsipagtagumpay, at araw ng Ashura. Mga kapatid sa pananampalataya, dinidiinan dito yung kahalagahan ng sabar. Ang mga propeta katakot-takot na ibinigay sa kanila na pagsubok, at ganon din sa atin. Napakarami rin ang mga pagsubok ang ating kaharap, na ang kailangan natin ay ang pagtitimpi, pagtitiis, sabar, nang sa gayon tayo po ay magtagumpay. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quranul Karim, Ba'da, A'udhu billahi minas shaytanir rajim, Ya ayyuhalladhina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Chapter 3, verse 200, Quranul Karim. Malapit-lapit na pakahulugan. Dito dinidiinan mga kapatid, ang sabar, ang kanyang bunga, tagumpay. O kayo na mga nananampalataya, magpakatimpi kayo, magsabar kayo, at magpakahusay-husay kayo sa pagtitimpi, at manatili kayong matatag at inyong katakutan ng Allah upang sakali kayo ay magsipagtagumpay. Ang tagumpay ng mga propeta, sumakan nila nawa ang kapayapaan matapos ang mga pagsubok, at binigyan sila ng Allah ng pagwawagi sa araw ng Ashura. Isa-isahin natin. Number 1, yang araw ng Ashura, ito yung araw ng ang mga angkan ni Israel sa pamumuno ni Propeta Musa alayhi salam ay palayain ng Allah mula sa gapos ng mga paraon. Hundreds of years, thousands of years na ang mga Israelita pinarusahan ng Allah sa pamagitan ng mga paraon, at sa kaduluduluhan sila ay nagwagi, sila ay nakaligtas, hinati ng Allah ang karagatan, sila ay nakatakas at nilunod ang mga sundalo ni Paraon. Yan ay araw ng Ashura. Number 2, ito rin ang araw na ang arko ni Propeta Noah alayhi salam ay kauna-unahang lumapag sa lupa. Pagkatapos ng 150 days, 150 araw na sila ay
palutang-lutang sa karagatan. Wala kang makitang lupa, wala kang makitang bundok, lahat natabunan ng tubig. Umulan ng 40 days, 40 nights. Ayon sa mga scientist, kahit umulan pa ng 80 days and 80 nights, hindi matatabunan ang mga bundok. Saan galing yung tubig? Hindi lang ulan. Saan galing ang tubig? Sa ilalim ng lupa. At napakalaki ang tubig sa ilalim ng lupa. Alam ba niyo kung gaano kalaki ang tubig sa ilalim ng lupa? Lahat ng tubig sa buong karagatan, times 5 ng tubig sa ilalim ng lupa, ayon sa mga scientist, mga dalubhasa. At nang lumabas itong tubig na mula sa ilalim ng lupa, lumabas sa lupa, wala ka nang makitang bundok. Lahat natabunan ng tubig. Ganyan katindi, mga kapatid. 950 years na si Propeta Noah ay nagdakwah, ngunit ang kanyang natatanggap ay mga alimura, alipusta, insulto. Kaunti lang ang sumakay sa kanyang arko, kaunti lang ang nananampalataya. Kaya binigyan siya ng Allah ng order, gumawa ka ng barko, gumawa ka ng arko. At lahat ng hindi sumakay nalunod. At yan ang araw pagkatapos ng 150 days, ayon sa hadith. Pagkatapos ng 150 days, sila ay lumapag sa lupa. Minsan pa nakamit nila ang kalayaan. At anong araw yun? Ashura. Naisalaysay ni Imam Ahmad radhiyallahu an, sa araw na ito tinutukoy ang Ashura. Ang arko ni Noah alayhi salam ay dumaong sa bundok ng Judea. Source natin, Tafsir Ibn Kathir. Ito ang pinili ng Panginoong Allah na araw na muli ang mga mananampalataya ay magwagi. Ika-10 ng Muharram. Ito, mga kapatid, ngayong araw na ito, Biyernes, July 4, 2025, ito ang pang-siyam. Bukas, July 5, ang pang-10 ng Muharram. At yan po, mga kapatid, ang araw na tinutukoy natin ng Ashura. Number 3, ito rin ang araw na si Propeta Adam ay tanggapin ng Allah ang kanyang tawbah at siya ay patawarin ng Allah. Ibig sabihin, napaka-special pala ng araw na ito. Number 4, ito rin ang araw na pahupain ng Allah ang gabundok, dambuhala na apoy na doon itinapon si Propeta Ibrahim alayhi salam ng mga tauhan ni King Namrud. Ito rin yung araw na nagwagi, nagtagumpay si Propeta Ibrahim, hindi siya kinain ng apoy. Number 5, ito rin, mga kapatid, ang araw na makalagpas si Propeta Ayub mula sa napakatindi na pagsubok. Anong isinubok sa kanya? Buong pamilya niya pumanaw. Buong kayamanan niya pumanaw. At binigyan siya ng Allah ng sakit, matinding sakit, buong katawan niya, ng matagal na panahon. Ngunit sa kabila ng ganoon katindi na pagsubok, pumanaw ang pamilya, pumanaw ang kayamanan, at araw at gabi nagdurusa sa sakit. Hindi siya natinag, siya ay nagpakatatag, siya ay nagtimpi. At sa kaduluduluhan, ibinalik sa kanya ng Allah ang kanyang kalusugan at panibagong pamilya at panibagong kayamanan, araw ng Ashura. Ganito katindi, mga kapatid, sa pananampalataya ang mensahe ng araw na ito. Ang pinakamensahe ng araw na ito, gaano man katindi-tindi, kapatid, ang hinaharap mo na pagsubok, gaano man katindi-tindi ang hinaharap mo na trial sa buhay, huwag kang liliko ng landas. Manatili kang matatag sa landas ng Allah. Darating din ang iyong tagumpay na tulad ng mga propeta. Mismo Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi tungkol sa mga mapagtimpi. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
Wabassiris sabirin. Chapter 2, verse 155. At katiyakan, kayo ay aming susubukan sa mga bagay na nakakatakot. Susubukan ka ng takot. Gutom, susubukan ka ng gutom, taghirap. Kawalan ng yaman, susubukan kang pumanaw ang yaman mo bila kang mabangkrap. Buhay, mawala ang mahal mo sa buhay. At mga pananim, subalit magbigay ng mga magandang balita para sa mga mapagtimpi, mapagsabar. Bakit ba kapatid? Bibigyan ng magandang balita ang mga mapagtimpi. Ano bang mayroon ang mga mapagtimpi? Mapagsabar. Kahit na ano pang dumating sa kanya, na sakuna, ano man na dumating sa kanya, na unos, sasabihin lang niya sa kanyang sarili, katotohanan, kami ay nanggaling sa Allah, at katotohanan, kami ay magbabalik muli sa Kanya. Alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Chapter 2, verse 156, Quranul Karim. Sila na kapag dinapuan ng pinsala ay nagsasabing, katotohanan, kami ay sa Allah nagmula, at katotohanan, sa Kanya kami ay muling magbabalik. Allahu Akbar. Kapag ganito ang iyong pananaw, kapatid, ibibigay siya ng Allah ang Kanyang salawat, kapatawaran at pagpapala, patnubay at habag bilang katibayan kapag ikaw ay naging matatag sa anumang pagsubok, sapagkat lahat tayo sinusubukan, hindi lang mga propeta. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang anyo ng pagsubok, at kapag naging matatag ka, ang iyong gantimpala, kapatawaran. Ano pa? Pagpapala, blessings. Ano pa? Habag. Ano pa? Patnubay. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Chapter 2, verse 157, Quranul Karim. Sila yung mga nagawaran ng salawat. Ibig sabihin ng salawat, pagpapala, blessings, at kapatawaran, forgiveness. Sila yung mga nagawaran ng salawat mula sa kanilang Panginoon at ng Kanyang habag, pagpapala, kapatawaran, habag, at sila yung mga matuwid na napatnubayan, guidance. Mga kapatid sa pananampalataya, number 6 na propeta na nagtagumpay araw ng Ashura, si Propeta Sulaiman alayhi salam. Ito po yung araw na ibinigay sa kanya ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang dambuhala na kayamanan na walang kapantay kailanman. Hanggang ngayon hindi pa napantayan yung kanyang kayamanan. Subhanallah. Number 7, ito rin yung araw na si Propeta Yunus ay palabasin ng Allah mula sa tiyan ng balyena at patawarin ng Allah ang kanyang mamamayan. And number 8, ito rin ang araw na si Propeta Isa alayhi salam, Propeta Jesus, sumakanya nawa ang kapayapaan. Ito ang araw na siya ay itaas ng Allah sa langit. Mga kapatid sa pananampalataya, sa kabila ng mga pagsubok na dinanas ng mga propeta, sila ay nagpakatatag, sila ay nagtiis, nagtimpi, at bilang premyo na ibinigay sa kanila ng Allah, araw ng Ashura, sila po ay nagtagumpay, nagwagi, bilang katibayan ng hadith. Sa ganun, sinubukan ng Allah ang kanyang mga propeta sa Ashura at binigyan sila ng pagkiling at iniligtas sila at pinatawad sila at kinuha sila pabalik sa kanya. Pinagkalooban niya sila ng pagkalinga sa lahat ng kaparaanan ito, sapagkat maging ang kanyang pagsubok ay pagkalinga at pagpapala. Ito yung tandaan natin, mga kapatid sa pananampalataya. Ito yung tandaan natin. Lahat po tayo dumaranas ng pagsubok, mga problema, mga pasanin sa buhay. Huwag mong isipin na ang mga pagsubok na yan ay istorbo sa buhay, gambala sa buhay. Ang pakaisipin mo, ang mga pagsubok na iyan ay kalinga, care,
pagpapala, blessings ng Allah. Anumang pagsubok ang kaharap mo ngayon, anumang trials ang kaharap mo ngayon, isipin mo na ito ay care and blessings. Ito ay pagkalinga at pagpapala sa iyo ng Allah. Basahin natin muli. Sapagkat maging ang kanyang pagsubok ay pagkalinga at pagpapala, gaya ng sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag minahal ng Allah ang alipin, ay sinusubukan niya ito. Hadith at-Tirmidhi. Mga kapatid sa pananampalataya, bilang pasasalamat natin sa Panginoong Allah sa lahat ng tagumpay na napagwagian ng mga propeta, lalong-lalo na si Propeta Musa alayhi salam, nang palayain niya ang mga angkan ni Israel mula sa kuko ng syirk at kufur ng mga paraon. Bilang pasasalamat natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, pag luluwalhati natin sa Allah, ang magagawa natin ay fasting. Mag-ayuno tayo. Bukas, araw ng Sabado, tayo po ihanda natin ang mga sarili nating araw na ito. Kung hindi ka nakapag-ayuno ngayon, bilang preparasyon, bukas, araw ng Ashura, mag-ayuno. Ano ba ang mayroon? Bakit dinidiinan? Alam ninyo, itong Muharram, itong buwan ng Muharram, unang buwan sa Islamikong kalendar, ito po ang tinawag ng Allah na kanyang buwan. Buwan ng Allah. Pinaka-the best mag-ayuno after Ramadan ay ang Muharram. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdas siyami ba'da Ramadana syahrullahil Muharram. Ang pinaka-mainam na panahon na mag-ayuno pagkatapos ng Ramadan ay ang buwan ng Allah na Muharram. Authentic po na hadith, Sahih al-Bukhari. Hindi ito obligado na fasting. Hindi katulad ng Ramadan. Hindi ito obligado. Pwede mong gawin, pwedeng hindi. Ngunit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ating modelo, ginagawa niya ito, lagi-lagi dinidiinan niya ito. Kaya ito ay ginawa ng sunnah ng kanyang ummah na mag-ayuno. Mga kapatid sa pananampalataya, paano ba ito nagsimula? Itong pag-aayuno ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag dumating ang araw ng Ashura. Paano ba ito nagsimula? Nang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dumating sa Madina, naabutan niya na ang mga Hudyo nag-aayuno kapag araw ng Ashura. Kaya nagtanong siya sa kanila. Sabi niya, ma hadhal yawmul ladhi tasumunahu? Ano ang araw na ito na inyong pinag-aayunuhan? Sumagot sila, ito ang araw ng ang mga angkan ni Israel ay lumaya mula sa mga paraon sa pamumuno ni Musa alayhi salam, at pinag-aayunuhan ito ni Propeta Musa alayhi salam, kaya kami nag-aayuno rin. Anong sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Fanahnu ahakku wa awla bi Musa minkum. Kami anya ay mas karapat-dapat at mas malapit kay Musa kaysa sa inyo. Kaya siya ay nag-ayuno at ipinag-utos niya sa kanyang mga kasamahan na magsipag-ayuno rin. Mga kapatid sa pananampalataya, ano ba ang maidudulot? Kasi paghahandaan natin ito, itong bukas, Sabado, July 5, 2025. Ano ba ang maidudulot kapag ikaw ay nag-ayuno bukas? Ano ba ang makakamit mong benepisyo? Kapatawaran ng kasalanan mo sa nagdaang taon. Halimbawa ngayon sa Islamic calendar, 1447 ngayon, Muharram. Nagdaang taon, 1446. Nakaraang taon na mga kasalanan, mabuburahin ng Allah, magpasting ka lang bukas. Ganun kahalaga. Lagi-lagi ito binibigyan ng Allah na pagkakataon na maghugas ng kasalanan.
Tuwing Biyernes, panghugas ng kasalanan. Tuwing mag-ablusyon, panghugas ng kasalanan. Tuwing magsala, panghugas ng kasalanan. Dumating ang Yaumul Ashura, panghugas ng kasalanan. Anong hadith? Ang pag-aayuno sa araw ng Ashura ay inaasam ko na tanggapin ito ng Allah bilang isang panlinis sa nagdaang taon. Sahih Muslim, authentic na hadith. Mga kapatid sa pananampalataya, ito yung ayuno, ito yung pag-aayuno na higit dinidiinan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi pa nakita ng mga sahaba na kasing sigasig ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag araw ng Ashura. Bilang katibayan anang hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Ibn Abbas radhiyallahu an ay nagsabi, kailanman ay hindi ko nakita ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam na higit na masigasig na mag-ayuno sa alinmang araw at mas pinahahalagan kaysa sa araw na ito, ang araw ng Ashura at ng buwan na ito. Ibig sabihin, buwan ng Ramadan. Authentic po na hadith, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Ito ang dapat na ating maintindihan, panglinis po ng kasalanan. Ito ang tandaan ninyo. 2 araw lang na fasting, lilinisan 3 taon na kasalanan. Ha? 2 araw na fasting. Fasting sa Yawmul Arafah, pansiyam ng Dhul-Hijjah, at saka fasting ng Yawmul Ashura, pang-10 ng Muharram. Kapag pinagpastingan mo itong 2 araw na ito, 3 taon buburahin ng Allah ang iyong mga kasalanan. Katibayan, anong hadith? Hinihiling ko sa Allah na ang pag-aayuno sa araw ng Arafah ay luminis nawa sa mga kasalanan sa nagdaan at parating na taon. At hinihiling ko sa Allah na ang pag-aayuno sa araw ng Ashura ay luminis nawa sa mga kasalanan sa nagdaang taon. Sahih Muslim. So ganito pag-compute. Halimbawa ngayon ay 1447. Ang ating pinagbabatayan, Hijri calendar, hindi ang Gregorian calendar, Hijri. Halimbawa ngayon ay 1447. Kapag pinag-ayunuhan mo ang Yawmul Arafah, 2 taon buburahin ng Allah. 1446 na kasalanan at saka 1448 na kasalanan. Ngayon, nag-ayuno ka, 1447 na araw ng Ashura, buburahin ang mga kasalanan mo, 1446. Allahu Akbar. Mga kapatid sa pananampalataya, napakalaki nagantimpala bawat isa sa atin nagkakasala. Sino ba sa atin ang hindi nagkakasala? Sa panahon ngayon, napakaraming gawa natin ng mga kasalanan. At ito, binigyan na naman tayo ng Allah ng pagkakataon para burahin ang mga kasalanan. Bukas, magpasting na. Ngunit kailangan ibahin natin ang pagpapasting natin sa pagpapasting ng mga Hudyo. Hindi natin gagayahin paano sila magfasting. Paano ba gagawin natin? Gawin natin 2 araw. Biyernes at saka bukas. Kung hindi ka nakapag-ayuno ngayong Biyernes, gawin mo Sabado at saka Linggo. Gawin natin 2. Katibayan, anong hadith? Mag-ayuno sa araw ng Ashura, ngunit umiba sa mga Hudyo. At mag-ayuno ng 1 araw bago ito at 1 araw pagkatapos nito. Hadith Ahmad. So isa pang katibayan na mag-ayuno ka pang siyam ng Muharram, pang 10 ng Muharram, si Ibn Abbas radhiyallahu an na isalay sa isang hadith, mag-ayuno tayo sa 2 araw, ang ika-9 at ika-10 ng Muharram, upang maiba ang ating mga sarili sa mga Hudyo. Hadith at-Tirmidhi. Mga kapatid, ito ay huwag natin palagpasin na pagkakataon para po maibsan yung mga kasalanan natin. Ihanda ninyo ang inyong sarili para mag-ayuno bukas. Ikaw ay mag-ayuno bilang pasasalamat sa Allah, bilang papuri sa Allah, bilang pagdadakila sa Allah, bilang pagluluwalhati sa Allah,
sa lahat ng pagsubok na ibinigay niya sa mga propeta at ibinigay niya sa atin na ating napagwagian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mga kapatid sa pananampalataya, pinili ng Panginoong Allah na ang araw ng Ashura ay sa loob mismo ng kanyang pinili na kanyang buwan, Muharram. Ganyan kahalaga ang araw na ito. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da Ramadhan syahrullahil Muharram. Ang pinakamainam na panahon ng pag-ayuno pagkatapos ng Ramadan ay ang buwan ng Allah na Muharram. Sahih al-Bukhari, authentic na hadith. Kaya't sa araw na iyan, bukas, paghandaan natin at pagsikapan natin na mailapit natin ang ating mga sarili sa Panginoong Allah sa paggawa ng mga gawaing ibada, paggawa ng mga gawang pagsamba sa Allah, magtahajud, bumasa ng Quran, magzikr, magfasting, at magbigay ng sadakah. Kapag po bukas na araw ng Ashura, ikaw ay nagsadakah, nakalagay sa hadith, buong isang taon, tutustusan ka ng Allah. Basa. Sino man ang gumugol ng lubusan ng sadaka sa kanilang pamilya sa araw na iyan, tinutukoy araw ng Ashura, ang Allah ay magiging bukas palad sa tao na iyan, gugugulan ang tao na iyan sa buong taon. Allahu Akbar. Mga kapatid sa pananampalataya, hilingin natin sa Allah na bukas, araw ng Ashura, maging pambungad, maging pinto ng mga biyaya na ibigay sa atin ng Allah, at pasalamatan natin, purihin natin ang Panginoong Allah